Hi, once again, this is Manny Pinoy Travel Europe at samahan niyo muli po ako sa araw na ito at ating pong bibisitahin ang isa sa pinaka famous na lake dito sa Italy, at ito nga po ay ang Lake Como, Italy. So, ang Lake Como, Italy po ay matatagpuan sa province of Como, northern part of Italy, close to Switzerland. At makikita po natin ang kanilang unique na beauty. At ito nga po ay nakasulat sa kasaysayan, at ito nga po ay pinapalooban ng 103 kilometers around. At dito din po sa lake na ito matatagpuan ang famous na Bellagio, at hindi sa Las Vegas, Nevada. So kung saan po nakapoint ang ating camera sa kasalukuyan, ito po ang kahabaan ng Lake of Como. At sa direction po yan, dyan po ang direction going to Bellagio. At ang famous Bellagio po ay may layo na 2 hours sa normal boat at 45 minutes sa fast boat. So makikita po natin ang beauty ng Lake Como, at makikita po natin ang mga kanilang mga famous na villa, famous na mga palasyo, condominium at residence ng maraming famous personality na nagbuhat pa sa iba't ibang lugar sa buong mundo. So makikita po natin ang Lake Como ay isa nga po sa idineclared ng UNESCO, ng United Nations Education and Culture Organization, na ito po ang pinakamaganda at pinaka-developed na lake sa buong planeta. So stay watching lamang po. So makikita po natin ang mga private yacht, private boat, at ito po sa ating harapan, at ito po ay mga pag-aari ng mga local residents na naririto at naka-residence dito sa palibot ng lake. At makikita po natin ang naglalakihang mga barko. Ito po ay ginagamit nila during the busy time, especially in the summertime. At ito po ay ginagamit nila ng mga passenger boat para sa mga milyon-milyong pasahero na naglalakbay dito sa Lake Como. At ito nga po ang mga bumabiyahe going to famous Bellagio at sa marami pang mga syudad na nakapalibot dito sa Lake Como. So stay watching lamang po. So ito po ang kanilang yacht club. Beautiful at napakaganda po ng kanilang mga lancha na ginagamit nila sa pag-iikot sa lake na ito. At ito po ay mga private boat ng mga mayayaman na naka-residence dito sa Lake Como. So stay watching lang po. So at atin po bibisitahin ngayon ang Calderola Dike, ano? Muntik na pong naging Calderon, at ang inyong pong lingkod, Manny Calderon, ay Calderon ang apelido. So ito pong dike na ito ay may haba na almost 600 meters, at ito po ay ating bibisitahin.
So again, andito pa rin po tayo sa area ng yacht club ng Lake Como. At makikita po natin ang isang barko. At ito po ay the same boat din po ng ating ipinopoint before. At ito nga po ay ang mga boat na biyahe, na bumabiyahe around the lake. At ang lake nga po ng Como ay may lawak na 104 kilometers. At sila po ay binibisita ng over 60 million tourists a year. Kung kaya po kailangan nila ng maraming mga passenger boat, mga normal and fast boat na umiikot dito sa Lake Como. At makikita po natin sa ating harapan, yan po ang city center ng ancient city of Como. At makikita po natin ang mataas na aking pinopoint ng ating camera. At yan po ay ang cupola or ang kampanaryo sa Tagalog ng cathedral ng Como. At just remember po, ang lahat po na sentro or city center ng mga syudad dito sa Europa ay nag-uumpisa sa cathedral ng isang syudad. At ang cupola po or ang torre po na yan ay ang city center ng Como. At yan po ay ang kanilang cathedral na ginawa pa noong 13th century. At ang patron nga po ng cathedral na ito ay walang iba kundi si Lady of Assumption. This church is dedicated to Lady of Assumption or Santa Rita di Cassia, no? Ang isa pong famous saint na santa na na-declared noong 13th century dito sa Cassia, Italy. So makikita po natin ang kanilang bundok at kung saan po nakapoint ang ating camera, yan po, yan. Yan po ay mga hotel, kung saan po nag-i-stay ang mga famous visitor ng kanilang siyudad dito sa Como. At yan din po ang i-declared na summer capital of Lombardy. So stay watching lamang po at makikita po natin ang mga condominium, ang mga luxury condominium na nakapalibot dito at ang kanilang mga local residents and mga foreign residents na dito bumibili ng kanilang mga properties para ma-enjoy nila ang kanilang buhay. So kung saan po nakapoint ang ating camera, ito po ang kahabaan again ng Lake Como, At ito po nga po ay may haba na 103 kilometers around. At makikita po natin ang napakaraming syudad sa palibot ng syudad na ito. At marami po na mga residents, local residents na nakatira sila sa mga part ng mga mountain, sa mga bulubunduking lugar. At sangayon po sa statistika ay mas mahaba ng 6 hanggang 10 taon ang buhay ng mga local residents na nakatira sa mga bundok kaysa sa mga taong nakatira sa syudad. At yun po ay narrated sa kanilang lifespan ng kanilang pamumuhay. So kung saan naman po nakapoint ang ating camera,
and between to that two valley, almost 2 kilometers from here in our position, yan po ay ang main entrance papunta po sa ibang bansa. At yan nga po ay after 2 kilometers from here, diyan po matatagpuan ang malaking border ng Switzerland. At yan po ay kumo-connect papunta ng Germany, papunta ng Austria, papunta ng France, at marami pang mga bansa sa East European. So again, ang distance po natin sa Switzerland ay 2 kilometers lamang, at may distance po tayo na 20 kilometers lamang sa isang malaki at ipinagmamalaking siyudad ng Switzerland close to Italy, at yan nga po ay ang Lugano, Switzerland. So makikita po naman natin ang isang bila or isang infrastructure na nakapokus sa ating camera. Yan po ang tinatawag na Temple of Bulciana. At for a while po ay ating bibisitahin ang temple na yan. And also, in the right side po, atin din pong makikita kung saan po nakapokus sa ating camera. Yan po ang Villa Olmo. At yan po ay isang villa na pag-aari ng isang baron during the monarch time here in Italy. So, stay watching lang po. Okay? Again po, naka-point po ang ating camera sa Central Park of Como, facing to the lake. So ito po naman ang kanilang another boat. At ito nga po ay ang mga boat na naka-reserve at naka-park dito at ready for the passenger, para po sa mga turista kung sakaling mag-i-start ang turismo. As of now po, kami ay semi-lockdown, at ito po ay exactly 1 year today na lockdown dito sa Italy, kung kaya po very suffering ang aming turismo at ang aming ekonomiya. Signore, una domanda: che significa quella infrastruttura? È un monumento dedicato ad Alessandro Volta. Sempre con Alessandro Volta? Sì, l'avevo fatto per il centenario. Ok, grazie. So, atin po lalapitan ng isang monument na dedicated sa famous personality na ipinagmamalaki ng ancient city na ito, at kung saan po nakapoint ang ating camera. Ito po ang dedicated monument sa paisandaang taon na anibersaryo ng pagkamatay ng the great Alexander Bolt. At matatanaw po natin at mababasa po natin sa kasaysayan na ang City of Como po ay kung saan isinilang ang the great scientist na si Alessandro Volta sa tunay na pangalan, at sa English po ay Alexander Bolt. At dito po siya isinilang, at dito po niya natuklasan ang maraming teknolohiya, especially po he discovered the first battery in the history, at ang battery po ay napaka-importante buhat ng kanyang matuklasan, sapagkat po hanggang sa kasalukuyan ay ating pinakikinabangan. At yun po ang tinatawag na best invention during the 18th century, sapagkat po doon nag-umpisa ang electricity, doon po nakabase ang kuryente, sa voltahe, lakas ng kuryente. At ang first industry po sa area na ito, starting to that century, ay ang
battery, sapagkat dito po natuklasan ang first battery, and also si Alexander Bolt po ang scientist na dumiscovered niyan, and also si Alexander Bolt din po ang tumuklas ng methanol or isang klase ng liquid na flammable or ng lumilingas. So makikita po natin at ito po ay idinedicated sa kanya, no? So makikita po naman natin ang barko na tumatakbo at yan po ay ang regular boat, ano? Patungong na umiikot at bumabiyahe at tumitigil sa lahat ng boat stop around Lake Como at until Villaggio, Barena, Cernovio, Blevio at marami pa pong ibang bayan na nakapalibot sa Lake of Como. So this one boat is coming from Villaggio. Makikita po natin. At sakali po kayo mag-tour dito, pwede po kayong mag-ikot dito at contact lamang po kayo sa inyong lingkod para meron po kayong mga idea, ano, sa pagtutur dito sa Italia, hindi lamang po dito sa Italy, sa buong Europe. So ang inyo pong lingkod ay dating tourist bus driver for almost 16 years dito sa buong Europa. At noong 2016 po, tayo po ay nag-open or nag-start ng sarili po nating small travel company, transportation company, at ito nga po ay ang Pinoy Taxi NCC Europe. At meron po tayong mga unit ng mga luxury van na ginagamit natin sa pagtutur sa ating mga kababayang Pilipino na buhat sa Pilipinas at buhat sa Amerika. At very comfort po at meron po tayong mga Pinoy driver, meron po tayong Pinoy tour guide, at higit po sa lahat ay presyong Pinoy. So stay watching lamang po at atin pong iikutin ang maraming part ng Lake Como. So stay watching lamang po. Okay, kung saan po nakapoint ang ating camera, ito po ang Temple of Bulciana. Ito pong templo or tempio or museum ay idinedicate kay Alexander Bolt. At naririto po lahat ang kanilang mga ginamit at ang kanilang mga souvenir collection, ano, sa lahat ng kanyang mga opera na ginawa at tinuklas, ano? At ang kanyang mga parangal at ang kanyang mga achievement sa kanyang buhay, kung kaya po dito siya ngayon, dito matatagpuan, at ito po ay open to the public para bisitahin ang lahat ng kanyang mga obra maestra at ang kanyang mga tinuklas na teknolohiya
na hanggang ngayon nga po ay ating pinakikinabangan sapagkat ang battery po ay isa sa makasaysayang teknolohiya na hanggang ngayon ay ginagamit natin. From lahat ng ating mga sasakyan ay may battery. Ang lahat po ng mga malalaking sasakyan ay may battery. Ang ilaw po ay related sa battery. Ang ating pong cellphone na kinagigiliwan sa panahong ito ay galing sa may battery, at lahat po ay connected sa battery ang ating pong kasalukuyang ginagamit sa panahong ito. So ito po ay pwedeng bisitahin at pwede nating makita ang lahat ng mga alaala ni Alexander Bolt. So at this time po ay spring. Makikita po natin ang blooming ng mga puno. At ito po ay starting ng springtime dito sa Europa. It means the summer is coming. At makikita po natin sa ating harapan ang mga puno na nagagandahan ang bulaklak. At ito po ay matatapos hanggang month of May ang pumumulaklak at muling pagkabuhay ng mga puno. Nang dahil po dito sa Europa ay meron po ditong 4 na season. Meron pong winter, then autumn, spring and summer. So in this time po ay buwan ng March, starting po ng springtime, at mamumulaklak po ang mga puno until May at magkakaroon po ng bunga at muli po silang malalaglag sa time ng October, November. At ganito po ang magiging resulta ng mga puno na akala mo'y patay. But after 2 weeks po, ito po ay punong-puno na muli ng bulaklak at muling magkakadahon at berdeng-berde na po ang kanilang mga puno dito at magiging masigla na muli. So maliban na lamang po sa mga puno ng pine tree, na ito po ay talagang tree of all season na hindi po namamatay at hindi po nagbabago ang kanilang hitsura 365 days a year. So stay watching lang po at atin pong lalapitan ang ipinagmamalaki ng City of Como na Temple of Volta. Ito po ay ang templo or ang museum na dinedicate sa pinakasikat na inventor na dito isinilang sa lugar na ito, na walang iba kundi si Alexander Bolt or Alessandro Volta sa salitang Italiano. At again, dito din po matatagpuan ang lahat ng kanyang mga opera na kanyang tinuklas, at lahat ng kasaysayan ay dito po matatagpuan sa loob na ito. So, look in our front po. At makikita po natin ang nagagandahang mga puno na kanilang mini-maintain para po sa kagandahan ng kanilang mga lugar, ng kanilang lugar. So again, this is the monument, this is the museum of Alexander Bolt, Como, Italy. Makikita po natin nagagandahan mga puno. Wonderful, very beautiful. Bilog na bilog. Amazing. So again, this is also dedicated to the monument of the great Alexander Bolt. At makikita po natin ang kanilang mga bandera. Under po sila ng flag ng Italy with the European Union flag, and also ang local flag ng Como, Italy.
beautiful tree around the Museum of Alexander Bolt. Ito naman po ang kanilang mga queues, at kung sakaling may gustong uminom ng mga something drinks ang ating mga milyon turista during the summertime, dito po sila nag-i-enjoy. So makikita po naman natin ang magagandang puno. Ito pong mga tilos na puno na ito na parang candle. Ito po ang tinatawag na cypress tree, no? At ito po ay makasaysayan. At sa paniniwala po ng mga during the monarchy time until 1944, ang mga puno pong ito ay sangayon sa kanilang batas ay bawal itanim sa mga normal na tahanan, sapagkat ito ay makikita lamang na itinatanim sa palibot ng mga bahay ng mga personalidad na makapangyarihan, tulad po ng mga baron, duke at count, and also ng mga politician at ng mga sikat na tao sa kanilang mga tahanan, sapagkat sangayon sa kanilang paniniwala ang punong ito ay simbolo ng kapangyarihan. This is the symbol of power. At until 1944 po ay may batas na bawal itong itanim sa mga normal na bahay, sa mga normal na tahanan. Subalit noong 1944 nga po ay nag-collapse na ang monarchy dito sa Italy at naging republic na po, kung kaya pwede nang itanim kahit saan lugar ang mga bawat puno na ganito. At ito po ay ang cypress tree. So makikita po natin sa left side ang kanilang football stadium, ang football college, ang football ground nila dito, palaruan ng football. At ang football po ay isa sa kanilang national game dito sa Italia or sa Europa, At ito po ay may capacity na 30,000 people, 30,000 guests, At ito po ang Stadio di Como, Stadium. Stay watching lang po. At makikita po natin sa ating harapan ang kanilang flying school. At ito po ay nag-iisang flying school sa region na ito, at kauna-unahang flying school na ng mga eroplano na lumalanding sa tubig. At hindi po ito marami sa buong mundo. At ito nga po ay isa sa region na ito na eskwelahan ng mga piloto na dito po nag-aaral ang mga piloto na lumalanding sa tubig, So makikita po natin ang kanilang flying school. Ito po ang kanilang eskwelahan, Aereo Club Como. At marami po silang eroplano dito. At ito po ay eskwelahan ng mga piloto na nag-aaral lumanding sa tubig. So ito po ang kanilang mga design ng eroplano na lumalanding sa tubig.
So ito po ang kanilang eskwelahan, ano? Na dito po nag-aaral ang mga piloto na gustong mag-aral ng paglanding sa tubig, no? Como Aero Club. Again, part po ito ng kanilang eskwelahan or aeronautical school. At dito po nag-aaral ang mga piloto again na lumalanding sa tubig. مش هنا بالنسبه مش هنا راك مش داخل معناها كل شيء مسكر ما عرفش عليك شوي Matteo, vieni su. Muovi. Ma devo vederla? Matteo, vieni qua. At punong-puno po sila ng kanilang mga wildlife. At malaya po silang nabubuhay nang walang dumidisturbo sa kanila, no? Incredible, no? Ibig po sabihin ay walang nagugutom na tao sapagkat hindi po ito iniuulam dito. Fantastic. At pakikita po natin ang kanilang preparation ng garden for this coming summer. At napakaganda po, very beautiful ang kanilang mga bulaklak, ano? All is violet, white, violet, red. At makikita po naman natin also ang color yellow na bulaklak, and also ang kanilang mga ancient private house, ang kanilang mga design, very beautiful and very unique design, no? So mga puno pong ito ay kanilang minimaintain at inaalagaan, at ito po ang pine tree, no? At ito po ay humigit kumulang sa daan-daan taon na ang edad. Beautiful. Beautiful pine tree. Ang ganda-ganda po ng puno. This is about 100 years. At ang Lake Como po, or ang city ng Como po, ay merong mahabang kasaysayan. Ang lake pong ito at ang city pong ito ay dinevelop, no? Starting the Roman time, 2,000 years ago, no? At ito po ay isang Roman territory. At pagkatapos po ay ito po ay naging detachment ng Roman. At ito nga po ay favorite lake ng mga Roman, ano, during
2,000 years ago, ano? At ang ibig pong sabihin ng Como ay Como it means come, pasukan, ano? Ibig sabihin pasukan, Como, come inside sa Latin, come, ano? Como ay pasukan, etc. Gano'n, no? Entrance, sapagkapot ito ay facing to Switzerland at ang Como po ay ang ibig sabihin yun. So, starting po ng Roman time, ito po ay kanilang dinevelop at pagkatapos po ay after the collapse of the Roman time during the 4th century, ano? At ang kahuli-hulihan nga pong emperor ng Rome, ano, na nagpalaganap ng Christianity sa buong mundo ay walang iba kundi si King Constantine, ano? At ito nga po ay naging naobliga ang mga tao sa buong Europa na maging Kristiyano. At nang mag-collapse na po ang Roman time, sumunod naman po ang tribe na barbarian. So ang mga barbarian po ay from Germany. At ito nga po ay ang Germany ay nasako for almost 700 years ng mga Roman, at sila po ay sa colonized ng Roman, under tortured at under sila sa colonization. Kung kaya po nang mag-collapse ang Roman time, sila ay bumuo ng isang group at sila po ay naghiganti sa Roman people. So ang Roman people po ay ang kasalukuyang Italy, ano, sa kasalukuyang panahon, at sila po ay naghiganti. Ang mga barbarian po ay in-invade nila ang Italy, dinestroyed nila ang mga city, they destroyed the city, they burned the city, sinusunog nila ang mga syudad, pinapatay nila ang mga tao at kinakain pa nila. That's why nagkaroon po ng term na barbarian, barbarius, barbaric, dahil sa lupit ng kanilang mga ginagawang mga krimen against to the Roman people. At pagkatapos, sangayon po sa istorya, pagkatapos ng 100 years ay nagkaroon na ng kaunting peaceful situation dito sa Roman territory, at nagkaroon po naman ng another version, at meron namang isang tribe from between Holland and Sweden na nag-migrate dito, at yun nga po ay walang iba kundi ang Longobard. So ang Longobard tribe po ay nag-settled or nag-migrate dito sa part ng region na ito. Kung kaya po after 100 years, ang mga tao po na Longobard tribe ay naging natural citizen dito. Kung kaya po ang region na ito, na ang capital ng region ay Lombardy, ay tinawag na Lombardy buhat po sa region, buhat po sa tribe na Longobard. Kung kaya naging Longobard ay kung kaya naging Lombardy ay nanggaling sa term na Longobard. So sila po ay naging natural citizen dito, at sila ay naghari hanggang 1400, ano? Ang mga Longobard. And then after 1400 po ay nag-start naman na invade ito ng Spain, ano? During the unification of Spain, ito ay nasakop din ng Spain until 17th century. At nung humina ang Spain, ang sumunod po naman ay si Napoleon Bonaparte, ano?